Bale, ang alam ko pong nabubog sa akin, mga nasa 4 po. Apat. Di ba sir, ikaw yung nasa video na ginugulpe? Ako po yung sa video na ginugulpe. Kaya di ko po alam nun na kung mabubuhay pa ako nun kasi talagang yung paningin ko po is blanco na po nun. Pinilit ko lang po talagang tumakbo para mabuhay po. No? Isa ang 26 anyo sa 2 taon pa lamang na pulis na si Patrolman Emerson Macasling sa higit 90 pulis na nasugatan sa marahas na kilos protesta, hindi kalayuan sa palasyo ng Malacanang noong araw ng Linggo, Setyembre 21. Sa 9 na nasugatan at nasaktan na pulis na isinugod sa PNP General Hospital, sina Macasling, Patrolman Francis Luno at Patrolman Christian Rumbawa na lamang ang naiwan dahil pare-pareho pa silang under observation bunga ng mga tinamong sugat at tama sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Pinuntirya ng 4 na realista ang ulo ni Macasling nang mabuwag ang kanilang barikada sa Mindiola at nangyari ito nang sakluluhan niya ang kanilang opisyal. Sabi pa niya handa ang mga realista na ikasa hanggang dulo ang anuman na kanilang masamang balak. Nung una po, napapansin na po namin na may yung mga kabataan po may dala na pong mga bato. Tapos nagsimula po yung gulo nung nagpasabog na po sila nung tear gas. And then nagsimula na po na nagbabato na po sila ng mga ihi, ng bato, tsaka yung basuran po na malaki kaya nabuwag po yung barrier namin po. Pinaghampas po sa amin yung malalaking placard ng signage ng mga traffic sign. Tsaka kaya po ako nahugot ng mga nagagali po dahil yung sir ko pong lieutenant is napunta po siya sa harapan, tapos binakapan ko lang po hanggang sa pinatakbo ko po siya. Tapos tumakbo na din po ako dahil po sa init po ng suot namin. Nag-start po yung balibagan. Medyo mahina pa lang po noon na. Tapos sinusugod na po nila kami. Kami naman po paatras. Tapos may kumuha po nung signage po sa traffic center, mga ganun. Pinalo po sa amin sir. Tapos bumagsak po kami. Imulong po kami lang. Pinilit ko pong tumayo. Nung pagtayo ko po, nakita ko po yung kamay ko. Malaki yung sugat po. Tumakbo na po sa medical po. Bago mangyari po yung ganun po is una po yung batuan lang po ng bote ng tubig. Pagkatapos po may parang pumutok na po tapos puso. Doon na po nagkagulo lahat po ng mga tao. May humila sa iyo sir nung tinamaan ka, bumagsak ka? Hindi man po sir po. Nakabangon ka pa? Opo, tapos nung pagbangon ko po dahil nabasag yung kalasag ko, doon na po ako tinamaan ng bato sir. And sinong humila sa iyo? May umalalay po sa iyo? Nagkusa na rin po akong pumunta sa likod sir. Sa medical? Opo, dahil wala na po akong kalasag ng sir. Sa kwento ng 3 pulis, ang mga may balot sa ulo at mukha na kulay itim na tela ang pumuntirya sa mga nakabantay na mga pulis. Under observation pa ang 3 pulis ayon kay Lieutenant Colonel Ana Marie Cabasal, ang Chief Surgeon ng PNP General Hospital at ang pangunahing tumitingin sa mga nasugatang pulis. They are into monitoring observation kasi nagtamo sila ng mga injuries galing doon sa Mindiola. According to them, binato sila and meron silang mga injuries na na-sustain, that lacerated wound, tapos contusion hematoma. They are treated here in the PNP General Hospital for them to be able to mag-improve, makauwi ng maaga, at malakas sila pagbalik nila sa bahay nila. Ayon naman kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilin-bilinan sa kanila ni Interior Secretary John Vic Remulla na more than maximum tolerance ang gawin sa pagharap sa mga nagpro-protesta. Sabi niya labis na naawa si Remulla nang mapanood ang sinapit ng maraming pulis sa Mindiola. Siya mismo yung nagawa sa insidente sa Ayala Bridge. Nung makita niya yung insidente na kung saan may
Hindi ko pa naman pinagpapuntok ng Molotov bomb sa pagpupunta ng mga agitator o realista. Sabi niya, awang-awa ako sa ating kabayanihan ng mga ating pulis. Kita ko kung paano na sila nasaktan. Pero pinatupad nila yung ating kautosan na more than maximum tolerance ang mga ito. Yung iba't ibang uri ng injuries na tinamo ng ating Philippine National Police. May nakita tayo doon ang member ng Philippine National Police na si CPR. May nakita rin tayo yung rason na severely injured. At may mga naputukan. At meron pa tayo nakita doon ng police woman na kung saan binato ng di alam na kung klaseng likido. Ito po ay pagpapatunay na nakilig po ang ating mga CDM at ang ating police sa ground. May patupad ang maximum tolerance sa kabila ng mga injuries na nakuha nila. Sila po ay they stood their ground para po proteksyonan ng ating po mga realista at ang bystanders po. Sa kabila na nangyari sa kanya, si Patrolman Makasling ay may panawagan na lamang sa mga rallyista. Huwag na din po maging madahas kasi pare-pares naman din po tayong biktima po dito eh. Ang gusto lang po namin mapatupad yung kaayusan ng ating bansa, tsaka protektahan din po yung mamamayan po natin.